So, ngayon ay September, ano ngayon? September, hindi. 7. September 6 pala. September 6, 2025. So, Saturday ngayon at maulan yung panahon. So, dahil maulan ang panahon, nandito lang tayo sa bahay. Pero, kailangan pa rin natin reviewin yung mga bata. Kasi, or i-advance para pagdating doon sa school, hindi na mahirap yung bata. Okay, dito, basahin mo muna yung panuto sa gagawin. Basahin ang mga atem pahayag, piliin ang titik ng tamang sagot. Takasan mo. Ano yung letter A? Payak. Pagpipilian. Dalawa. May lapi. May lapi. Letter B. Ulit. Inuulit. At ang letter D naman ay Tabalan. hindi yan tabalan. Tambalan. So, mali. Mo. Tambalan. Basahin ang number 1. Nakakasundo ang lalaking palabiro. So, dito, ang salita ay, pahira mo na. Ito ay ang palabiro. Pangalawa, okay. Ang palabiro ba ay payak, may lapi, inuulit, o tambalan? Payak. Ang payak, halimbawa, ganda, tulog. So, yun yung tinatawag na payak. Pag sinabi nating may lapi, yung awit ay lalagyan natin ng kaya umawit. Yung tulog, lalagyan natin ang tinatawag natin na may lapi. Samahan, unlapi. Pag sinabi naman natin inuulit, ito yung halimbawa niyan ay araw-araw, gabi-gabi, buwan-buwan. Okay, dito naman sa tambalan, ang tambalan ay dalawang salita na mahulugan, pero pag pinagsama natin mahulugan. Kagaya nito, pala, pag isa lang siya, natin sa paghahalo ng semento o pagdakot ng buhangin. Pag sinabing biro, ito yung mga joke lang. So, pag pinagsama natin, nagkaroon siya ng isang meaning, palabiro. Ngayon, ang palabiro ba ay inuulitan? Ha? Tambalan. Tambalan. So, tandaan mo yan. Number 2, basahin. Ang watawat ng Pilipinas ay kitang-kita mula sa Dito ay kitang-kita. Ang kita ba ay may lapi o inuulit? inuulit. Inuulit. Tatandaan mo yan, ha? Pangatlo. Bago ang mga kagamitan nila sa bahay. Bago ang mga kagamitan nila sa bahay. Ang payak niyan ay gamit. Ngayon, nilagyan siya ng may lapi. Sa unahan, ang tinatawag na hulihan, tinatawag na. So, ano ngayon ang salitang kagamitan? Payak o may lapi? May lapi. Tatandaan niya na. Sunod. Number 4. Wala kang mauutang sa akin dahil wala rin ako. Wala rin ako. So, ang salita dito ay Inuulit. walang-wala. Ang walang-wala ay may lapi o inuulit? Inuulit. Okay, next, number 5. Taos puso ang kanyang paghingi ng paunahin sa paumanhin. Okay, ang salita dito ay taos puso. Siya ba ay inubalan? Tambalan. Kasi dalawang salitang magkaiba pero pinagsama nagkaroon ng panibagong kahulugan. Okay, next, number 6. Ano ang kahulugan ng kulay berde? Ano daw ang kahulugan ng kulay berde? A. Simbolo ng kasaganahan. Sunod. B. Simbolo ng pag-ibig. C. Simbolo ng Katapatan. D. Simbolo ng kalakasan. Ano ang simbolo ng kulay berde?
kasaganaan. Ang pag-ibig ay pula, katapatan ay pula, lakasan ay. Okay, next. Alin sa mga sumusunod kita ng paggamit ng tuwid na Tuwid na linya. Straight line. A. baghari, B. lobo, Ang sunod. kalsada, May diretso at may pakurba-kurban din. At ang letter D ay, ruler, pag line. Okay, straight line ang linya. Okay, next, number. sa klase, anong hudyat ng katawan ang gagawin mo? Sa classroom. Ang ngayon, ano daw ang ipapakita mong pagbati? A, B, Yumuko, C, humakbang, D. Anong gagawin? D. D, tatayo kayo at saka sasabihin na morning, teacher. Okay, next. Number 9. Alin sa mga sumusunod ng Ang nagpapakita ng esyon ng muka na kaaya-aya? alin daw dito sa mga sumusunod, ang nagpapakita ng kaaya-ayang mukha, ibig sabihin yung maayos na pagmumukha. A or B, B. Pagniwi ng bibig. ganito. Letter C. C. Pagngiti ng labi. Ganito letter C. D. D. Pagpikit ng Kaya. C. Letter C, pag ngiti. Baka mamaya mali ka na naman doon ha. Sunod. Anong nagbibigay ng protection sa kabuuan ng aklat? Ano ang nagbibigay? Kagaya nitong books mo. Ano ang nagbibigay, nagpo-protect dyan sa kanya? Ano ang tawag natin dito? A. A. Pamagat. B. Pahina. C. D. Talaan. Ano ang ano? C. C. Pabalat. Ito yon, cover. Pabalat sa Tagalog. Okay, dito. Bilugan ang payak na salita sa lunggutan at sa lunggutan ang may lapi panusap. Payak, bibilugan, sasalungguhitan naman ang may lapi. Naglalaro mga bata sa magandang bakuran. Ano ang payak dito? Laro. So, ang ano niya ay may Lapi. lapi. Okay. Ang malinis na silid ay nakatutuwang pamasdaan. Dito. Linis na silid ay nakatutuwang pagmasdan. No. Malinis. So, ito ay payak o may lapi? May lapi. May lapi kasi malinis. Ang payak, lalagyan natin ng unlaping ma, kaya naging may lapi. Okay, next. Number 3. Ang bango ng bulaklak nakakaaliw. Bango. Payak o may lapi? Payak. Okay, next. Payak siya. Pag natin ng ma sa unahan, magiging may lapi. Magiging bango. Okay, next. Number 4. Gusto ang lambot ng unan sa hotel. Siya ba ay payak o may lapi? Payak. Payak. Kaya siya ay bibilugan o guguhitan? Bilugan. Number 5. Silito naglalakad papuntang paaralan. So, ang salita dito ay naglalakad. Ang naglakad ba ay payak o may lapi? May lapi. Bakit may lapi? Kasi
Kasi nagdag ng nag. Okay, kasi ang salitang payak dito ay lakad, pero nilagyan ng nag sa unahan, kaya tinawag natin may lapi. So, tatandaan, pagka nilagay sa unahan yung lapi, yung may lapi, ang tawag natin dun ay unlapi. Unahan. Number 6. Tumatawa ang mga uminom ng tubig. Oh, tumatawa. Siya ba ay... May Ano yung salitang ugat ng tumatawa? tuma. Ha? Ano yan? Yan yung may lap. Yung salitang ugat, yung payak. Tawa. Tawa. Oh, next. Hindi niya maabot ang lalim ng balon. Okay, maabot. May lapi o payak? May lapi. Bakit may lapi? Kasi may manilagay sa abot. Okay. Yan nilagay sa unahan ng salitang yung lapi niya ay nasa unahan. Kaya ang tawag dyan ay unlapi. Okay, number 8. Natatakot siya sa dilim ng silid. Okay, natatakot. May lapi o payak? May lapi. May lapi. Bakit may lapi? Ano ang salitang ugat o payak na salita sa salitang natatakot? Takot. Takot. Okay, sunod. Masayahig ang bunsong kapatid ni Princess. Oh, alin ito ang masayahing? So, siya ba ay payak o may lapi? May lapi. Bakit may lapi? Ano ang salitang ugat ng masayahin? Ano lang? Saya. Saya lang. Ang payak dito ay ang ginamit dito na may lapi, ang unahan na ma at ang hulihan na hin. Kaya masayahing. So, ang ginamit na lapi dito ay kabilaan. Ibig sabihin nun, pag meron sa unahan at meron sa hulihan na lapi, ang tawag dun ay kabilaan. So, ma at saka hin. Ang masayahin ay payak o may lapi? Lapi. Number 10. Nahirapan siya. Salita dito ay nahirapan. Siya ba ay may payak o may lapi? May lapi. May lapi kasi Na at pan. okay, may an. Meron siyang na sa unahan at meron siyang an sa hulihan. So, meron siyang panlaping, unlapi at saka hulapi. So, meron siyang o dito, sabi dyan, gumuyop. O, dodrawing kayo dyan ng mga ngayon, dito tayo sa unit 2. O, tandaan mo ito. Okay, so, babasahin natin ang kwento. So, ang inyong aklat ay may pabula. Yan. So, iba dito ang so, ngayon dito na tayo sa unit 2 ninyo para sa second quarter sa mundong malayang magpahayag. Ako ay may kwento para sa araling 1. Okay, dito. Malakas ang kwentong bayan. Dito na magsimula. Kwentong bayan. Ang mga kwentong bayan ay bahagi ng panitikan ng mga Pilipino. Dumating ang mga Kastila. Ito ay lumaganap at nagpalasay Ano? salin Lakasan mo. sa iba't Ano? kwentong Ito muna. ibang henerasyon sa paraang pasalindila o pasalit na sa anyong tuluyan at karaniwang
naglalahad ng kaugalian at tradisyon ng lugar kung saan ito lumaganap. Okay, ito. Ang kwentong bayan daw, ito ay kwentong bayan na bahagi ng ating panitika ng mga Pilipino. So, ito yung mga kwento na sinabi dito, ang paraan, dila o pasalita. Ibig sabihin, kwento ng lola ko noon sa mama ko, tapos yung mama ko naman, nagkwento naman sa akin. So, yun ang tinatawag na pasalindila o pasalita. Kaya tinatawag natin na kwentong bayan. So, ito yung mga karaniwang naglalahad ng ugali, tradisyon ng bawat lugar. Okay, dito meron tayong halimbawa ng kwentong bayan. So, ang diwata ng karagatan. Okay, basahin ng malakas. Basahin. Ang diwata ng karagatan, kwentong bayan ng Ilocos. Okay.